Okay, so meron tayong gagawing DIY na frequency light indicator. So para po siyang para po kasi siyang ah, visualizer na pwede natin siyang ihalin tulad dun sa gagawin nating visualizer. So maya-maya ay ipapakita natin sa inyo kung paano natin ginawa yung mismong yung mismong circuit. So meron tayong naka-ready na ilaw, tapos yung dalawang resistor na 2N transistor na 2N 5551 o 5551. So yan yung natin. So yan yung gagawin natin kasi yung dalawang 200 2N5551 ay nakuha natin doon sa left channel ng Concert 302. So dito ay makikita natin yung dalawang yan na tigda-dalawa po yung nandyan so dalawang transistor tapos dalawang ilaw. So ang gagawin natin ay ihinang natin doon sa pin number 1. So ang tawag niyan is base. Yung isa diyan, yung isang ilaw diyan ay nasa negative. Ilalagay natin yung negative sa base o sa gate. So yung process kasi diyan mga kaibigan, hindi gaano kadali kasi ang pag-wirings kasi kailangan mahanap mo yung mismong wire niyan o yung mismong linya papunta doon sa transistor. Mula sa transistor papunta doon sa resistor. So kumbaga parang lang yan, parang linya ang dating doon sa ginagawa natin. Kasi mahaba yung process kasi diyan kaya hindi natin ikukumpara kung ano ba talaga yung yung gagawin natin diyan sa visualizer na DIY. Okay, so ilalagay natin yung kumbaga testing lang yan kasi yung ginawa ko ay nilagay natin yung negative sa gate or sa base kasi ang circuit kasi niya mga boss ay yung niyan, yung sa niyan. So ilagay natin yung negative sa gate, yung negative, tapos yung positive ay sa mismong supply. Ayan, tingnan nyo maigi. Ayan yung circuit nya yun. Tapos kumalas tayo ng ng isang nakaseries na capacitor. Yang nakaseries na yan ay 560 times 2 is 1.1k. So tinanggal natin yung isa pang 560. So maparaan lang yan hindi yan talaga yung basta ikakabit lang. So kasi yung ibang mga kasi yung in-order ko sa Lazada ay medyo matagal kaya hindi siya totally, pagka tinanggal mo yung transistor syempre doon ka na magbabasa sa DIY kaya hindi mo na kailangan ng magtingin-tingin ng circuit. So yung positive ay mamaya ilalagay natin yung positive na light o yung positive na LED sa supply ng 12 volts. So ang supply kasi niyan, ang supply kasi nung ginamit nating yung ginamit natin ay
nasa 10 volts lang. So pwede na yon mga ganun. So pwede na yon mga boss, yung ganung voltahe. So 10 volts. So naglagay tayo ng 560 ohms po yan, ha. 560. Ngayon, ilagay natin yung positive sa yung ilaw sa positive. Yan po yung ano, yan po yung ano. Okay? So tingnan nyo. Yan yung kulay, yung maliit na yan yung positive. So tetestingin natin yung voltahe sa DC. So kumbaga, ang minsan kasi ginagawa ko step by step, tinetest ko yan. Kasi minsan parang parang hindi masyado komplikado yung ginagawa nating pagtetest. Kasi yan yung mamaya papakita natin sa inyo yung tungkol nga dyan sa controller na yan, para malaman kung ano ba talaga yung ano. Okay, so 9 volts. Hindi ko alam kung positive o negative. Basta yun lang, negative positive. Yun lang. Okay, so yan ay 19 volts. 19 volts. So yung so yan ay 90, ay ano ba to? Hindi magalaw yung ating ayan, so 10 volts. So pagpasensyahan nyo, kasi medyo magalaw yung ng kuryente, kasi ang transformer niyan ay dumadaan mula doon sa mismong kuryente papunta doon sa transformer, kasi hanggang 9 volts na. Pero okay na yung 9 volts kasi ano naman yun, kasi ano naman yan yung talagang so mamaya ay ilalagay natin yung positive na ilaw doon sa mismong positive ng supply. Tapos yung sa source, ng sa source ng transistor, ayan, doon natin ilalagay. Okay, so tingnan natin. Ayun. So ayan siya, Kaya hindi natin siya inano kasi nga makaka-copyright nga tayo. Okay, so tingnan natin yung niya. Tingnan natin dito. Ayan, so mamaya ay papakita natin ng personal kung ano yung nandyan sa naturang set. Tingnan nyo maigi. Okay, so kaya ako na-review kanina kasi yung circuit nito ay nandyan sa So kung makikita niyo dyan kanina, yung circuit doon sa transistor, yung sinasabing ground, yung sinasabi ko sa inyo na ground, ayan po yung emitter. Ayan po yung emitter. Tapos ito yung kaya kinabit ko kanina yung 560 kasi yung pinaka 1K niya, yung pinaka niya is drain source. Yung kaninang kinabit ko doon is drain, tapos ito yung source. Ngayon yung ground ay source po yan, tapos ito yung drain. Kaya ko kinabit kanina yung 560 kasi nga tinesting ko lang para malaman kung nakakapundi ba yung 560 o hindi, kasi lang yun for the testing kasi pag once na
nag-ano yon, pag once na hindi mo na nakabitan ng ano yon, ng 1K, mag-ano yon, magdi-decrease yung tunog ng ating speaker o ng ating processor. So yung sa ano, yung sa ilaw na positive na kinabit ko kanina ay hindi ko siya nakabitan ng 100K o 100 ohms, kasi nga yung 100 ohms kasi hindi naman kailangan niya kasi mababa naman yung voltahe. Pwede mo na siyang kabitan ng 100 ohms kung 12 volts o 100 volts o 100 ohms kung 12 volts yung voltahe na nakakabit diyan sa ilaw. So ito yung plus 12 volts DC, tapos ito yung ground, tapos yung pinaka-input niya ay signal ng yung kaninang 560. So hindi ko siya kinabitan ng 1K kasi nga for the testing lang naman yon. Kaya ako kinabit kaya kinabit ko kanina pansamantala yung wire kanina ay hindi siya totally yon ay naka-permanent. So mamaya papakita natin sa inyo yung tungkol nga dito sa sinasabing permanent na nakakabit doon sa controller. Okay? So tandaan niyo po ito, kung nakatapat po yung tuldok sa harap, yung parang tuldok, yun po nakatapat po yung parang ano lang siya, yung gate, drain at yung source ay iharap nyo lang yung tuldok, makikita nyo doon, ituturo nyo kung alin yung gate, drain o source, o kumbaga baliktad lang, gate, drain or source or base, common at emitter. So parehas lang yon, gate, drain, source, base, common, emitter, at ito NPN transistor. Magkaiba po kasi yung power transistor sa sa pre-drive, kaya hindi po yan kaya hindi po na lalayo doon sa pinakita ko sa inyo kanina. So mamaya ay papakita ulit natin sa inyo yung tungkol sa ginawa nating doon sa ginawa nating DIY na tone control. Okay, so ito yung sinasabi ko sa inyo na yan yung nakakabit dito sa dito sa left channel at right channel. So yung nandito ay by channel po yan. So binabebay niya kasi dito yung sa speaker ay yung sa preamp palabas doon hanggang papunta dito sa may XLR o sa RCA. So ito yung input, ito yung dalawang output, tapos yung sa niya, yung dito niya, yung sa number 6 na preamp module ay ito yung sa kung hindi ako nagkakamali sa left channel. Tapos ito yung number 5 o number 1 ay sa saan ba to? Right channel. Sa right channel kung hindi ako nagkakamali, left o right channel. So dito ito yung input, tapos ito yung input na number 3 sa pin number 3 at sa pin number 8. So input po yan. Tapos ito yung pinaka volume niya para ho dito sa right channel o sa left channel. Ito yung left channel, ito yung left channel sa ilaw. Right channel is right channel dito sa ilaw. Ngayon, yung natin, yung mismong volume natin, katulad ng pinangako ko sa inyo, kasi hindi ko binlog itong kasi hindi ko to binlog nung nakaraan kasi nga nandun tayo sa
kasi nga meron tayong pinagkakapisihan. So ito yung volume, tapos ito yung music yung high tsaka low. Ito high tsaka low, pang enhance po ito, pang enhance. Tapos ito yung pinaka niya, ang pang enhance niya dito ay dito sa may part na to. I-enhance niya kasi dito yung control papunta dito sa dalawang channel. Ngayon yung dalawang channel na yan ay dito pupunta. Ay hindi, eto dito pupunta, dito yung papunta dito sa sa ilaw, tsaka dito sa RCA papunta naman sa ampli, sa signal output ng ampli. Sa akin ang ginagamit ko kasi diyan is yung sa sound system, kaya kung choose niyo na na gamitin sa ampli, pwede naman. So kukunin natin example yung kung paano yung ginawa nating pag-process dito. So walang tunog, so walang music tayo na maririnig kasi sample lang naman yan hindi naman yan totally yan patutugtugin na natin. Okay, so binuksan natin yung ilaw. So binuksan natin yung Bluetooth. Yan. So nakasalpak na yan. Hindi ko na kasi dinemo yung pagsaksak dito. So ito yung input, tapos ito yung output. So ngayon gagamit tayo ng USB para makita natin yung effects nitong siya. So hindi yata. Okay. Yun. So nagkasya na. Okay. So nag-read naman. Okay, so tingnan natin yung differential para dito sa So ang gagawin natin dito ay ilo-low natin yung volume. So ngayon kasi pag nag-low na yan, ibig sabihin pwede hindi pa natugtog yan. So hindi muna ako nagamit ng speaker kasi nga hindi pa naman kailangan ng Okay, so patugtugin. Buksan natin. Yun. So na-under naman yung USB natin. Ngayon, ang gagawin natin ay uunahin muna natin tong volume. Yan. Enhance na. Hanggang gitna lang. Okay, so dito titingnan natin kung na-under ba yung ilaw sa left channel. Kung ano yung function dito, ganyan din ang magiging function dito. Okay? So yan. So tingnan natin. Ayun. Ayan, no. Diba? So wala pong tugtog yan, Yun. So pag patay, ayan. Ayan po. Mas maganda kasi yan pagka pag nakikita mo siya sa personal, ibig sabihin maano mo na yan. Okay, so sa kabila, dito sa kabila, ayun. Ayan po. Yan. So hindi po kailangan na lakasan yung inyong controller kung okay naman siya. Okay. So dito papantay natin. Yun. Kailangan pantay na pantay. So dito pag nilakasan kasi siya dito sa mismong volume niya, malakas na din to. Pag mahina yung volume niya o yung level, ibig sabihin mamamatay tong ilaw. Ngayon ang gagawin natin, tatapatin ko itong volume po ito, yung kulay dilaw na yan. Ngayon gagawin natin ay lalakasan natin siya. Ayan, tingnan nyo maigi.
Yun, pinipihit ko siya dito. Yun. Yun. So pabayaan mo na ito. Gawin natin ay gitna lang natin. So tingnan nyo maigi yung ginagawa ko. Ito yung high, ito yung high, ito yung low, kasi di-decrease din yan pagka nag-low na yan eh. Pag naka-decrease na yung low, ibig sabihin hihina yung ilaw. Pag naka-increase yung low o nilakasan yung low, yun, yan, naka-decrease yan, naka-increase. Tapos dito, yun, dito, yan, sa enhancement po yan, i-enhance niya kasi yung treble. Ito yung treble, ito yung low. Yan, treble, ito yung treble niya o high. Pag dinikrease yan, madidecrease din to, tsaka siya hihina. Ito yung low, tas ito yung low sa una. Yun, humina na siya. Ngayon, yung sa volume naman, yun, pag mahina yung, pag pinatay yung volume, mamamatay din to. Okay, yan ho. Tapos dito, malakas yung isa, malakas yung mahina naman tong sa left channel. So gawin natin, ipapantay natin yung ano niya sa left channel. Tapos dito, tapos yung sa ano niya, igigitna natin, yun, yan po, gitna, low, high, low, high, low. Tapos ito, volume o level, tawagin nating level. Ngayon kung sa ibang ano, kasi mga boss, talagang may hirapan kayo. Ngayon, yung sa ginagawa nating pag DIY dito sa anong to, syempre may hirapan kayo dito sa pag DIY. Kasi yung iba kasi sa kanila, ang ginagawa kasi nila ay sa output mismo ng preamp module sila kumukonek ng ilaw. Kasi ang nakikita ko lang talaga kasi dyan mga boss is yung ilaw lang talaga, ilaw lang talaga na nakakonect do sa preamp kumpara dito sa may transistor na merong 2 and 551. Ngayon, sa supply niya kasi mga bossing ay hindi natin maaalis sa isipan natin itong mga controller na to. Yan, yung mga controller na yan. Tapos dito, ito yung pinaka main amp o enhance preamp. Tapos dito nakakabit yung audio, ay yung out, audio out. Tapos 1K. Kaya ako kinabitan ng 1K kasi nakakabit din yung 1K. Mag-aagawan sila sa enhancement ng tunog, ng ilaw, tsaka ng tunog, kasi mag-aagawan sila eh. Pag naikabit yung isa sa enhance sa ilaw, hihina to. Baka magkaroon lang to ng problema sa enhancement kung hindi kagad siya, kung hindi sila magsasabay sa function ng ilaw tsaka tong audio enhancement. Ibig sabihin papangit ang audio, di ba? Ngayon, may capacitor po yan, capacitor, from capacitor to resistor. Hindi ko alam kung ilang value yung resistor dyan sa left and right channel. Tapos ito itong input sa 1K o 10K o kung ano man yan. Tapos ito 50 volts 1 UF. Tapos ito yung likod,
likod yan. Ngayon ito, ginagamit ko kasi ito sa sa enhance sa sound system kaya ito mas maganda to sa mga sound system. Mas maganda din to kung gagamit kayo ng, lalo na kung gagamit kayo ng power amp na may RMS. Mas komplikado kasi sa PNPO. Mas komplikado ang PNPO kaysa sa RMS na dalawang set ng volume, tapos dito. Ayan ho. Ayan, kung gusto niyo kung gusto niyo mag DIY, ayan ho. Ayan lang, 'di ba? Yan lang naman. 'Di ba? So, ganun lang naman kasimple kung paanong DIY ang ginawa ko dito. Ayan lang. Tatlong preamp. Ayan. Audio out. Ayan. Ayan lang po siya. Okay. So, yun lang, at kung may mga naitulong kayo sa ating video, ay wag niyo na mga kaligtaan na i-like at subscribe ang ating YouTube channel, kasi bihira lang naman kasi tayo nga mag-upload ng mga videos na hindi naman araw-araw laging nag-upload ng panibagong video. So paki-like na rin sa Facebook yung ating channel. So kasi minsan mga boss talagang talagang nagsi-share tayo ng mga newbie, o kumbaga yun yung natin sa FB group. So kung may mga naitulong kayo, kung may mga natulong kayo sa video na to, paki-like na lang. At kung wala kayong matutunan sa video na to, wala akong magagawa sa inyo. Wag na kayo dito, diba? Yun lang. At maraming salamat sa inyo, at sana may naitulong kayo may natutunan kayo sa video na to. Yun lang, and God bless us all. Thank you.